Hebrews chapter 11, verse 13. Okay. Nakita nyo na? Basahin natin. Ready? Read. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father, for the reading of your words. May you bless us, encourage us, that we will not depart out of this place without you reminding, speaking to us through your words. In the name of our Lord Jesus Christ, amen. Okay, please be seated. Our Lord Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoon natin kailanman hindi po yan nagbabago. Tayo po ay nagbabago po tayo from time to time. Nagbabago yung ating ngipin. O, di ba? Yung ngipin natin, nagbabago yan. Kaya kayo mga dalaga, pag nakasawa kayo, pag nagbuntis kayo, ba't dalaga sinasabi ko? Dahil may asawa. Okay. Pag kayo nag-asawa, mali. Ay nag-asawa, nabuntis kayo. Yung inyong ngipin, calcium yan. Maraming kinakain yung bata. Kaya pag kulang kayo sa calcium, uuga yung mga ngipin ninyo. Kakainin ng bata yan. Kaya kayo kakain ng maraming prutas, vitamina na mayroong calcium. Okay? Sabi nga nila, yung malunggay ay maraming calcium. Kita niyo pagka yung pamahiin natin, pagka nagpa-breast milk yung nanay, kinakailangan bumili ng shell diyan sa tulya. Inom ka ng tulya. Pambihira, no? Yan. Kasi wag daw sanayin yung anak natin sa mga gatas sa labas. Kasi cow's milk 'yon, di ba? Eh yung mga bata, pag sanay sa cow's milk, pag tinawag mo, anong sabihin? Di ba? Ayan na yun eh. Ang hirap mo nang kausapin, laging Okay lang kung Birds 3. Ang ganda naman yung Birds 3, pero cow's milk pa rin. Hindi nag-Twitter yon. Okay. Nawala yung aking dito, electric fan Sabi ko ba tumiinit? Ang sabi dito, this all died in faith. So lahat po yan. Namatay po yan. Yung ating mga forefathers in the faith. Not having received the promises. Tingnan nyo Not having received the promises. Pinangakuan. Sinong pinangakuan? Nung araw, pinangakuan si Abraham na siya'y maging dakilang bansa. At age 99 years old, saka lang siya nagkaroon ng anak. Sipin mo yon, misis niya, 85 years old, saka lang mga anak. Wala na po ngayon yan, 85 years old. Hindi na po mga anak yung 85 years old. Sa ngayon, matagal na pinaglamayan yan. Yung 85 years old, matagal na. Ang sabi diyan, not having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them. So yung pangako ng Diyos, they were persuaded. Embrace, talagang in-embrace nila yun na ito yung mangyayari sa akin. And confess that they were strangers and pilgrims on earth. Kaya baka sabihin nyo, bakit pilgrim yung atin? Yan natin kinuha yan pilgrims. We are just pilgrims on earth. Meron tayong gagawin gagawa ko ng page about devotional po ito, The Pilgrims, para kayo, kung kanino-kanino kayo nag-share at nagpo-post, so gagawin ko yan, The Pilgrims, okay? Para at least meron kayong pagpupunan. Tapos minsan, gusto ko magkaroon din ako ng night, panggabi, around 10 to 11, about sa mga, may mga may mga young people, mga counseling program. Okay? Niisip ko
Pwedeng Heartline, kasi ang Heartline sa DCAS yun eh. Oh. O kaya, pangalanan lang natin, the heart attack. Heart attack, delikado. Heart problem. Okay. Dahil maraming problema ang tao. Verse 14, for they that say such things declare plainly that they seek a country. And truly, if they have been mindful of that country from whence they came out, they might have the opportunity to return. So si Abraham, pwede siyang bumalik doon sa kanyang pinanggalingan. Siya ba siya galing sa all of Chaldees, ano? Pwede siyang babalik. Pero, ano meron dyan? And truly, verse number 15. 16. But now, they desire a better country. Kita nyo, kayo. Bakit tayo nag-abroad? Mga Pilipino nag-abroad eh. Kaya pa nag-abroad kayo, huwag naman doon sa yung maganda-ganda naman na lugar. Di bali nang mainit, basta malaki ang sweldo. Okay? Anything na favorable sa inyo. Normal naman yan. Kita mo yung mga taga Mindanao pupunta rito. Yung taga rito naman punta ng Mindanao, punta ng Palawan. Kung saan kayo pagpalain. Okay? Kaya ang tao ano yan eh. Pag ganun-ganon. Next. Ang sabi dyan, now they desire a better country. Lahat tayo dito gusto natin better country. Ako gusto ko sa malamig na lugar. Hindi nyo ba alam na I don't like Filipino ko pero I don't like Philippines. Oh. Bakit? Ang gulo natin eh. Simpleng batas. Bawal magtapon ng basura. May karatula na dyan sa may Gate 5, Brad. Nakalagay doon, bawal magtapon ng basura. Alam mo, nakita ko, umaatin pa sa Kasibulan nung araw. Sabi ko, bakit dala-dala niyo yung basura? Sinabit niya doon eh. Sabi ko, kapatid, di ba may nakalagay doon, bawal magtapon ng basura? Anong sagot sa akin? Pastor, hindi ko po tinapon, nilagay ko. Tama nga naman. Hira. Grabe, Ang tatalino natin. Oh. Pag hinuli mo yung tao, no parking on both sides, galit sa traffic enforcer. Ba't mo ako hinuli? Nakalagay dyan, no parking on both sides. Hindi mo ba nakita? Isa lang yung sasakyan ko. Kaya hindi ako pwede maparada, both side. One side lang. Oh, kita mo? Talo ulit yung enforcer. Kawawa naman. Una kong punta ng Singapore, alam mo kung nasabi ko, ang gulo pala natin. Doon wala kang makitang candy wrapper. Tissue, wala kang makita. Wala kang makitang dura. Ang sabi ko, ang pangit pala ng Singapore. Sobrang linis. Pangit. Doon ko napagtanto na ang pangit pala nila. Kasi wala kang makitang dumi. Tapos yung tao, 2 kilometers nilalakad namin. Sabi ko, ang pangit ng napapagod ka. Dito, may papara, may tigil na naman doon, para. O, di ba? Kaya naman ba? Si Terso, nag-drive, hindi na nagtamo eh. Kaya di ba, sanay na yung mga tao na gumaganon. O, di ba? O, sanay na tayo doon. O. Pero doon sa kanila, kahit sa Korea, magantay ka. Yung mga waiting shade, merong screen. Aalamin mo kung anong bus number mo at saan ka papunta. At nakalagay doon, your bus is 15 minutes. O, 15 minutes, maghintay ka doon. Dito,
Papara ka kung kailan mo gusto at bababa ka kung kailan mo gusto. Maganda sa Pilipinas, ano? Oh. Kayo mga driver, nagreklamo. Jeep po kami, hindi po kami taxi. O, di ba? Yung reklamo ng mga jeep riders, di ba? Jeep po kami, hindi po kami taxi. O. Mama, pwede. Mas malala naman pag nasa Mindanao ka. Papara yung pasahero. Sasabihin ng driver, nasaan na yung pasahero? Naliligo ka po? Grabe naman itong pasahero na ito. Walang magawa yung nung araw, ganyan kami nung araw. Yung mga nagdadala ng palay, nung araw, magpapagiling. Pagkapara niyan, hahanapin namin, nasaan yung palay? Yung pala, nagsasako pa lang doon, no? Hihintayin mo yun. Oh. Di ba? Kaya ang ganda ng Pilipinas. Naniwala lang ako na magandang Pilipinas nung nagsabi sila, it's more fun in the Philippines. Yan. Maganda nga, it's more fun. Akala nyo, it's more fun? Hindi. Yan, ganyan kayo si Sir Merna. It's more fun ba? Paypay. Oh, maraming paypay in the Philippines. So, hindi masaya. Okay. So, tingnan nyo ha. Ang lesson natin ngayong umaga, hapon is our temporary work on earth. Ano ba yung trabaho natin dito sa lupang ito? Sa bahay ninyo, you have your own work. Sa trabaho ninyo, you have your own work. Sa eskwelahan nyo, meron kayong homework. Lahat o tayo merong trabaho. Everybody has a work. A mother has a work. A father has a work. Yung mga politiko natin, may trabaho yan. Yung Senado natin, may trabaho yan. Gumagawa ng batas. Ang tagal na nilang pinagdidebatihan, yung divorce law. Tatanungin nyo, payag ba ako doon? Ayoko nga. Kakasal ako eh. Ang sinasabi ko, sa hirap at ginhawa, tanging kamatayan lang makapag-iwalay sa inyo. Babaguhin ko yun. Magsama kayo sa ginhawa at pag nahirapan kayo, mag-divorce kayo. Ang pangit naman nun. Di ba? Oh, bakit yun? As a child of God, we are just strangers. Dito, strangers na tayo. We are pilgrims in Hebrews 11:13. We are foreigners in Ephesians 2:19. Tayo po ay mga foreigners lang. Ibig sabihin, when you are a foreigner, you are only visiting a certain country. Oh. Kaya itong mundong ito, we are just a foreigner. Bakit? Tayo po, this world is not our home. We're just a passing through. Our treasures are laid up somewhere beyond the blue. So, ibig sabihin, nandoon po sa kalangitan yung ating pong totoong tahanan. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. John 14, verse 1 and 2. Pakat-press mga brad. John 14. Dapat pala marami tayong computer dito para mabilis. Oh. Let not your heart be troubled. Bakit sinabi ng Panginoon, let not your heart be troubled? Every day we are in trouble. Sasakay ka ng sakyan mo, mag-iingat ka, yung iba hindi nag-iingat. Ganyan yan? Nakabihis ka, nakasuot ka ng kagaya kay Franklin, nakaniktay, nakasakay ka sa jeep, tapos natabihan ka ng basura na ng gitata, di ba? Oh, tapos talsikan ka, oh, palagay mo hindi ka troubled. Nako, mapapamura ka dyan. So yun po yan mga putid. Believe in God. Maniwala kay Diyos. Believe also in me. So maniwala tayo sa Panginoong Jesucristo. Verse 2, in my Father's house. Doon sa langit po ito are many mansions. Dito wala ho tayong mansyon. Di bahay tayo. Napan niyo mga kapatid? Pero ang prepare ng Panginoon, mansyon. Doon sa langit. Gusto niya ba ng mansyon? Sinong mauna? Gusto niyo, pero ayaw niyo mauna. Di ba? Ayaw
Ayoko nga. Gusto natin naman siya, pero ayaw natin mauna. Di ba? If it were not so, I would have told you, sasabihin ko sa iyo, sabi ng Panginoon, I go to prepare a place for you. Kaya nandoon ang Panginoon sa langit. Nag-prepare siya ng place para sa atin. Alam niyo ba yung lalakar dito, di ba? Gusto natin ng mamahaling bagay, pero sa langit, yung mamahalin dito, inapakapakan natin sa langit yan. Oh. Gusto niyo makita ang ebidensya? Oh, doon sa langit Revelations tayo. Revelations 21. 21. Verse number 21. 21 ba? Oh. 21. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. Isipin mo yan. Alam niyo yung foundation ng ng kalangitan, yung tinatawag niya city na yon. O tingnan niyo ha. Verse 18 tayo, magsimula. And the building of the wall of it was jasper. Nakita na ba kayo ng jasper? And the city was pure gold. Kaya yung negosyante, yung kanyang business, ginawa na niyang pure gold. Nagtataka nga ako, bakit pure gold, green ang kulay? Di ba? Oh. Sabi ko pure gold, pero green ang kulay Oh. Light, nakalagay dyan, was pure gold. Like a clear glass. And the foundations of the wall of the city were garnished. Yung bahay natin, hindi naman garnish yan Nakuha nyo? Lababo natin, mitulo. Yung bubong natin, mitulo. Oh. Sipin nyo yan. Yung higaan natin, misurot. Mabihira. Grabe. With all manner of precious stones. Oh, precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, verse 20, the fifth sardonyx, sardius, chrysolite, beryl, topaz, chrysoprasos, hindi na natin alam yan jacinth, amethyst, yun yung mga nandoon hindi natin nakikita ang mga elemento yan. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. And the street, sipin mo yan, yung street natin dyan, lubak-lubak. Di ba? Of the city was what? Pure gold. Dito, yung ating DPWH, taon-taon, binabakbak yung kalsada natin. Tuhan nyo? Ang ganda-ganda nga babakbakin. Nagreklamo talaga ako yan. 30 years na ako nagreklamo. Bakit kinakailangan bakbakin? Di ba pwedeng mag-extend na lang, maggawa ng bago? Yung binakbak mo, gawa mo ng bago. Okay, malubag siya dito sa gitna, dito mo siya sa kabila. Kasi babakbakin mo yan. So, bakbakin mo na naman. 35 years na pupunta ng Paite. Walang nagbago ang kalsada. Binakbak lang. Sabi ko, grabing politiko talaga. Pure gold yan. As it were transparent glass. Ganun po mga kapatid, dito sa mundong ito, gusto natin magkaroon ng ginto. Pagdating doon, kapakapakan lang pala yung ginto. Dito gusto natin ng ginto. Pagdating sa langit, gusto mo lupa. Buhangin. Bato. Wala na yun doon. Pure gold Di ba? Ngayon mga kapatid, tanungin natin, ano ba buhay natin? Our life is short. Maiksi lang. Psalms 39, verse number 4 to 6, ang buhay natin maiksi. Another one, death is sure. Yung kamatayan natin sigurado. Every one of us will die. Araw-araw ho na mamatay tayo.
Hindi nyo ba alam sa science, tinuturo yan ng science teacher ninyo? In one day, there are millions and even billions of cells die. Kaya nga, di ba, pag ginanyan mo yan dito, ang daming ano eh. That is cells. Gaganong ka dito, pumunta ka doon, kuha ka ng skinol ba yun? Ganon mo yung ano mo dito, andyan, puro those are cells. Sa tainga natin, data nilinis, those are cells na namamatay. Okay? Ang dami. The Bible is full of metaphors about the nature of our life on earth. Life is short. Life is temporary. Life is a mist. Life is a fast runner. Life is a breath. Life is a whiffs of smoke. Ayon sa Job chapter 8, verse number 9. Kaya kinakailangan natin, mga kapatid, we make the best use of our lives. Gamitin natin yung pinaka-the best ng buhay natin. Di ba? Pinaka-the best. Huwag na tayong mangaway because fighting is not best. Huwag na tayong magsigawan because that is not the best. O kita mo, binaril si Trump, di ba? Binaril. Tumayo lang sa entablado yung mama, mga kampanya lang, binaril eh. Yung mamaril pa, walang record. 20 years old, mamaril. Di siya napatay. So we make the best use of our lives. We must never forget truths. Dalawang katotohanan. First, na katotohanan. Compare with eternity. Compare with eternity. Life is extremely short. Next lang. Okay? Sa science, tuturuan kayo ng light years na yan. Tuturuan kayo science, sinong mabilis? Yung ilaw ba o yung speed of sound? Tuturuan tayo niyan. Demonstration pa kami noon, nung kami po yung elementarya sa eskwelahan. Yung teacher namin, magdadala ng flashlight yan. Flashlight, di ba? Tapos magdadala siya ng ano pa nung araw eh. Wala pa sing karaoke nung araw. So, kahit anong gagawin na lang niya, minsan yung lata, papaluin niya para lang may sound, Kung alin ang mabilis, yung ilaw ba o yung sound. Hindi kagaya ngayon, kayo mga estudyante, hindi nyo na kailangan yon. Bakit? Hey, Google. Sasagot na si Google kagad eh. Hey, Siri. Meron na agad. Di ba? Nung araw, magdi-demo yung teacher eh. Hindi. Yung teacher pa nga nagtatanong sa inyo eh. Kasi mabilis kayo sa online eh. Kita nyo yung online class nung araw? Yung mga mahihina ang loob sa klase, pero magaling yung kanilang internet connection, at saka dalawa-dalawa yung kanilang ang tatalino, binabasa eh. Sabi ko, ang lupit Pag pinapakinggan ko si Charles, sabi ko, yung classmate ni Charles, bubo yan, pero ang galing, binabasa eh. Pwede. Tanggalin mo yung connection. Sa palagay yun, makasagot yun? Hindi. Kaya iyak yung matatalino nung araw na walang kapasidad eh. Di ba? Kaya nung time na nadududa ako sa mga doktor eh. Sorry Nagdududa din ako sa sa mga engineer. Mga engineer kasi online eh. Mas paniwalaan ko pa yata yung engineer, mas paniwalaan ko pa yung foreman. Actual yun eh. 3 years ka walang actual, iwan ko lang. Kasi nung dinala ko si Charles doon sa LTO, yung babae doon, hindi marunong. Isipin mo yung motor, binubuhat pa niya eh. Binigyan ng ng lisensya eh. Sabi ko, bakit mo binigyan yun? Sir, online naman eh. Pambihira. Sa online, magaling yun mag-drive. Maglalaro lang yun na ganun-ganon, di ba? Yung mga bata, di ba? Pero bigyan mo ng lisensya, iba yun. Ano pa? Second, earth
is only temporary place of residence. Itong ano na to, yung mundo na to. As a child of God, we are living in a temporary and foreign country. We are just passing through or just visiting in this world. Bakit? Tayo tinawag kanina na pilgrim, stranger, foreigner, di ba? Yun po yung describe sa atin. Ang buhay natin dito, ako siguro, baka may ano pa, maximum siguro ng 30 years. Masipin mo yan. Kasi ang tatay ko, 84 na yun eh. Mag-85. O kung papantayan ko yung tatay ko, yung tatay niya, namatay yun, 86. Si Pader, mag-85 na. Kaya sabi ko kay Pader, pantayan mo yung tatay mo. Aba kung ganun yung tatay niya, isang taon na lang, di ba? 2 taon na lang. Magkaparehan siya ng tatay niya. Ibig sabihin, tama yung sinabi ng lolo ko. Pag malaki daw tainga mo, mahabang buhay. Kaya pinapalaki ko yung tainga ko eh. Biro lang yun. Biro lang yun. Oh. So, pwede buhay natin dito. Kinayo sa sementeryo, di ba? When you go to the cemetery, ano makita niyo doon? You're trying to read, died, born on, died at. At sabihin mo, wow, ang haba ng buhay. O, di ba? Wow, ang haba ng buhay. Ako, naiyak ako na isang araw eh. Nanonood ako sa YouTube. Pinapanood ko isang pastor. Age 85. Ang huling preaching niya, ang ganda. Bago siya namatay. Ang huling preaching niya is all about Christ. Kaya siya naging ganito because of Christ. Kaya siya naglingkod sa Panginoon because of Christ. Puro because of Christ. Ang bihira, no? Ay, yung preaching niya, last preaching niya, na napaka-Christocentric. Wala siyang binanggit na kwento ng buhay niya. It's all about Christ. Kinuha siya ng Panginoon. Ang ganda, di ba? Yung teacher ko, si Dr. Boyd Lyons, ano sabi niya doon sa kanyang apo? Sabi niya, I have the best life in this world because I serve God. Sabi niya, ha? I have the best life in this world because I serve God. Now, sabi niya sa apo niya, it's your turn. Oh. Whether you choose the best or the worst. Kita mo yan? So ngayon mga brother, you are going to choose. So it is best to serve God. It is worse if you're not. Okay. So ano yung work natin? Unang work natin dito sa mundo nito, we are just an ambassador for Christ. We are ambassador for Christ. Ayan yung number 1 ko, Brad. We are ambassadors for Christ. Second, pinapatigil na ako. Narinig niyo ba? Kasi titigil na ako. Panginoon, tigil muna yan, ha? Oh. Baka makinig din naman. Baka yung anghel nagbukas ng reservoir sa langit, nakinig siya. Baka hindi naglaro ng ML eh. 2 Corinthians 5:20. Ito po yung sabi mga brother. 2 Corinthians 5:20. Nakinig nga. Gising yung anghel sa langit. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. So, ang trabaho natin, ambassador for Christ. Ano ba ang ambassador? To represent God. As an ambassadors, we represent God. As an ambassadors, we represent heaven. Tagalangin tayo. As an ambassadors, we represent the kingdom of God. As an ambassador, we represent the culture, the lifestyle, the values of the kingdom of heaven. That is ambassadors of Christ. To fulfill our mission as an ambassadors, ito po yan mga budid. Tingnan nyo, di ba? Ang Pilipinas, mayroong
embahada sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang tawag noon, ambassadors. Anong trabaho ng ambassador? They represent our country. They represent. Kaya kung makita mo na mayroong embahada yan, halimbawa dito, nandito sa Pilipinas, di ba, mayroong Korean Embassy sa BGC. Mayroong American Embassy sa Rojas Boulevard. Dalawa lang yata alam ko ng embahada. Saan yung ibang embahada? Ha? Sa Palok? O, meron sa Palok. O, ito yan. Yung mga embassy na yan, they represent their country pag bumunta sa dito. O. Nung nasa Korean Embassy ako, that was 2006 ba ako nang lumabas namin? 2006, ano? 2006. 18 years ago. Sabi ng Koreano, what you are going to do in Korea? Sabi ko, number 1, I have an invitation. Second, I will preach there. Sabi ng Koreano, no, you cannot preach there. Sabi ko sa kanya, why I cannot preach there? Because preaching in Korea is a work. Sabi ko sa kanya, in Korea, it's a work. But in the Philippines, it's just talking. Yung Koreano tayo eh. Sabi ko, in the Philippines, preaching is not a work. We are just talking. Yung Koreano tayo eh. Pasok sa loob. Pintuhan sila. Nyamaya, bumalik. No. You cannot preach there. Okay. Then I will talk. Tawa siya eh. Sabi ko, okay. When I go in your country, I will not preach. But I will talk. Wala magawa yung Koreano eh. So sa kanila, preaching is a work. So ito mga kapatid, hindi ka makarating doon kasi hahanapan ka nila ng substance. May pera ka bang nagastusin doon? Di ba? O. May ticket ka bang pabalik dito? May titirhan ka ba doon? Yun po yung substance na hahanapin sa'yo. Sino nag-imbita sa'yo? Meron ka ba? Yun po yan. Ano ho? So dito po sa lupang ito, kasi ambassadors tayo, ibig sabihin, ang trabaho natin, akayin yung tao papunta doon sa langit. Tayo yung contact person. Okay? Contact person tayo. So anong gagawin natin? Turuan yung tao na makilala sa Diyos. Ang mundo natin ngayon, mga kapatid, our world today offers the most easiest way of life. Kita nyo, di ba? Dati-rati, pipila ka sa Jollibee o order ka. Ngayon, pipindot ka na lang. Mas worse to that, may cellphone ka na, pagdating mo doon, nandoon na. Pagdating ng araw, yung nagluluto doon, robot na. Kita mo yan? Ngayon, yung mga janitor, meron ng robotic janitors. Meron ng robot na nagwawalis. Meron ng robot na nagmamap. Oh, kita mo yan, robot na eh. Robotic. Kaya ito tayo ngayon, robotic generation. So our life is very easy. Nung araw nga, di ba, kung nakwento ko sa inyo, pag nag-utos yung lulo ko, grabe. Bong, ganitong panahon, Bong, magkape tayo. Timplahan mo ako ng kape. Alam mo ginagawa ko? Mamimitas ako ng kape. Pagkatapos, isasangag ko yan. Isa't kalahating oras sangagin mo. Pag nasangag mo, anong sunod? Tatahipan mo yan. Pag natahip mo na, babayuhin mo. Kape ang hiningi. 3 oras maibigay yung kape. E dito, pag nag-utos ka ng kape, magsisigaw kayo ng hiningi. Ang tagal-tagal mo. Di ba? Ang kukunin mo lang, baso. Buksan mo yung kape. Iganon mo lang yung sa mainit na ano, di ba? Tapos ang kape mo. Tapos nagagalit pa tayo. Ang tagal-tagal mo. Nung araw, 3 oras, hindi matagal eh. Kita nyo, generation ninyo? Oh. So, itong mundo natin offers the most easiest way of life.
We are constantly entertained. Pag tumingin ka dyan, you are wasting your time. Nandyan si YouTube, nandyan si Netflix, ano pa ba? Si Facebook, lahat na. Dinuduyan ka ng jablo. Hindi ka na kapagluto, hindi ka na pagsaing, hindi ka na paglinis ng bahay mo. Okay, nalilate ka sa mga appointment mo, hindi ka na nakapag-assignment hanggang gabi na. Yan po yan. Kaso lang, bibihira ng tao gumagamit ng ganito eh. Puro cellphone na eh. Di ba? Yun. Next. We are all fascinating with all the fascinating attractions of the world. Ano yun? Social media, new technologies, and enjoyable experiences available today. Yun po yung problema natin. Nung araw mga kapatid, during the Roman Empire, there are two kinds of provinces. Ang probinsya nila, yung una, senatorial province, at yung pangalawa, imperial provinces. Yung senatorial provinces were made up of people who are peaceful. Mga tao ito na napaka-peaceful po nila, tahimik po sila. And not at war with Rome. They have been surrendered and submitted. Pero yung imperial provinces were not peaceful at all. These provinces are dangerous. Para bang ganito, pag kayo po ay magsabing Mindanao, ano nga sa isip ninyo? Gulo. Pero ang gulo, wala naman sa Mindanao. Gusto nyo, kantahin ko pa. Bayan kong Cotabato, kasing gulo ng isip mo. O sa Cotabato lang pala eh. Hindi sa Mindanao eh. O kanta yun eh, di ba? So, ano meron sa kanta? Kasing gulo ng tao, kasing gulo ng buhay mo. O, yun yun. Kaya ganun po yan, kapatid. Okay? Bakit? Bakit magulo? These provinces are dangerous because they would rebel against Rome if they would. It was necessary for Rome to send ambassadors to the imperial provinces to make use that rebellion will not break out. Yan po yung ginagawa nila. Di ba dito, pagka kayo nag-aaway, anong meron? Merong mediator. Di ba? Magpamagitna. Oh. Huwag kayo mag-aaway. Sa amin, kinalakihan ko, nagbabarilan talaga doon. Bahay ng lola ko, lolo ko, may mga baril doon, may granada pa nga eh. Nakita ko mismo sa mga mata ko. Away-away sila, babarilan. Balik pa mga araw, iyak ako eh. Sipin niyo yan? Totoong barilan. Ngayon, hindi naman, wala kayong baril. Pero kung makasagot kayo sa magulang ninyo, para pinapatay niyo rin magulang ninyo. Di ba? You are killing them by your rebellion. You are killing them by your disobedience. Sakit naman ng pastor. Ayun ang reality. We cannot avoid it. That's reality of life. So, pangalawa, we are fishers of men. Fishers of men. Matthew chapter 4 verse 19. Matthew 4:19. Ano sabi diyan? And he said unto them, follow me, and I will make you what? Fishers of men. Isipin nyo, ang hulihin natin tao, hindi isda. Madaling manghuli ng isda kaya. Pag may lambat si Rinso, pwede naman niya tapon yan eh. Diyan sa Laguna, di ba? Madaming isda dyan. Oh. Pwede. Lambat lang. Pumunta ka doon na Brother Teso, doon sa may tulay. Ang dami doon mga namamaril eh. Ano nga? Namamaril, di ba, brothers? Oh. Ang gagaling pa naman nila. Sabi ko, paano mo makita yung isda? Pag gumalaw yung tubig ng konti, bay okay ah. Titirahin na namin. Oo nga.
Gumanon lang, akala ko hinangin lang, tinira na. Aba, isda na. Sabi ko, ayos kayo ah. Sipin nyo, walang nakitang isda, gumalaw rin yung tubig. Dito sa amin naman, yung mga namamaril dyan, kawawa. Kasi ang nababaril dyan, janitor fish. Oh. Pagkahatak na ganyan, nagagalit eh. Janitor fish lang pala. So ito mga kapatid, ang akayin natin, nakalagay dyan, fishers of men. Ibig sabihin nito, mangisda ho tayo ng tao. Bakit sabi ng Panginoon, mag-akay kayo ng tao? Kasi nga ang tao, kailangan nilang maligtas mga kapatid. We need to win the lost today. Why? Because hell is requesting us. Yung mga tao na nasa impyerno, nagre-request na po sila. Yun po yung sabi sa Luke 16. Verse number 24, Luke 16. 16:24. Ano sabi po dyan? And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Maraming tao ngayon nasa impyerno, sinusunog po. It might be your friend. It might be your office mates. It might be your schoolmates. Your mother might be, or your father might be, or your sister might be. Nandoon po yun. They are requesting. That somebody, ang request niya he cried, di ba? Mercy. Ano sabi niya? And he said, verse number 27, and he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren. Meron pa akong 5 kapatid. Ayoko na yung yung aking 5 kapatid. Mapunta pa rito. Kaya dapat somebody will tell them there na sila po'y huwag pumunta sa lugar na ito. Okay? Yun po yan mga kapatid. Ilan na kayang kaibigan mo na sa impyerno na? Ilan na kayang kakilala mo na sa impyerno na? Sige. Isipin nyo, ilan na? Marami na. And yet, masaya ka dahil ikaw ay sa langit na punta, di ba? Anytime we go to heaven eh. Pag namatay tayo sa langit tayo, but what about them? Another one, heaven is cheering us. Yung langit nag-cheer sa atin. Yes! Magsulwining ka na rin so. Yan. Oh. Yes! So, di ba? Magsulwining ka, Andrew. O, yun. Cheerer yung mga anghel eh. O, tingnan nyo. Luke 15, verse 7. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons which need not no repentance. Isipin mo yan. Oh, hahanapin yung mga nawala. There is joy in heaven. Isipin mo pag may naligtas pala, there is joy in heaven. Natutuwa yung kalangitan eh. Hindi magawa ng anghel magsulwining. Pero magawa mo yan. Magawa natin yan na tayo po'y mag-akay ng kaluluwa. Okay? Trabaho natin yan ha. Temporary lang trabaho natin. Kasi pagdating sa langit, wala namang, hindi na tayo fishers of men. Wala na eh. There is no world to conquer. Kita nyo. Alam nyo yung Alexander the Great? Si Alexander the Great, pumunta yan sa Mount Olympus. Nakaganon siya doon. Pumunta siya sa bundok na Mount Olympus, nakaturo siya doon. Ano yung ibig sabihin noon? Yung isang kamay niya nakaturo dito sa lupa. Nakaganon siya. Yan, di ba? Para ganon. Oh, ganon. Oh. Nakaganon siya. Oh. Alam niyo anong sabi doon? After we conquered this earth, we are going to conquer heaven. Ambisyosong tao. Di ba? Kalain mo, pakialaman mo yung teritoryo ng Diyos. Kasi na-conquer niya yung known country, known world during his time. Oh. Umiyak siya doon eh. Ano sabi niya? If I have the other world to conquer. Nasa 30 years old lang siya noon. If I have the other world to conquer, but there is only one world. This one. Wala na.
Namatay siya, nahati sa apat yung kanyang kaharian. So yung Alexander the Great, kwento na lang yan. It's only a story. Para bang yung kadakilaan ni Andres Bonifacio, kwento na lang. Ang masaklap na kwento na yun, para sa lalaki, Andres ka. O, di ba? Sama eh. Hero pero Andres tayo eh. Di ba? O. Si Rizal, kilala natin. Bakit? Nasa mga posporo eh. Wala na nasa pera pa ba si Rizal? Wala na yata, no? Ha? Kawawa mo si Rizal, piso na lang value niya. Oh. National hero, pero piso lang value niya, no? Bira. Ibig sabihin, bibihira yung naka 1,000. Kaya mayayaman yung mukha nasa 1,000. Oh. Mayayaman yung mukha nasa 500. So si Rizal, doktor na, national hero, piso lang talaga siya. Baka malimot pa yan, magiging 50 na lang. Pangatlo, we are runners for Christ. So tayo po ay tumatakbo para kay Kristo. We are runners for Christ. First Corinthians 9, 24 to 26. Ano sabi dyan? Know you not that they which run in the race run all, but one receiveth the prize. Nung araw, isa lang. Pero ngayon kasi, meron ng first, second, third. Lalo na sa eskwelahan, di ba? Ako lang nagtataka sa educational system natin. Bakit yung mga preschool hanggang grade 6, kaya ka nagbigyan ng honor? Dapat hindi binibigyan ng honor yun eh. Dapat yan bigyan ng most cooperative. O mga ganun, di ba? Huwag yung first honor, second honor, third honor. Diyan nagkagulo-gulo ang mundo natin eh. Ay, mas matalino ako sa iyo eh. O. Dapat ang nabigay, most helpful. O. Ay, mas matulungin ako sa iyo. Sige nga, gusto ko na rin maging matulungin. Di ba? Ganun, di ba? O. Dapat ganun eh. Character traits dapat ang i-develop natin. Yung po yung ginagawa ng educational system ng Japan. Oh. Character traits. Turuan sila about unity. Turuan about the love of God. Turuan about honesty. Turuan about cooperation. Turuan about kindness. O, di ba? Tolerance. Patience. O, kita mo mga Pilipino, hindi marunong pumila. Bakit? Hindi naturuan eh. Kita mo yung pagkaiba? Nung magkaroon ng tsunami sa Japan, yung mga Japanese, pila-pila. Dito sa Pilipinas, hindi pa nakababa yung helicopter, binabato na. Grabe. Yung mga sundalo, hindi makapurma rito eh. Oh. Yan yung nasasabi ko na sa inyo. Magulo. Anong sisihin natin? Education. Nung araw, yung mga estudyante magalang. Nag-good morning yan. Nag-good afternoon yan. At saka nung araw, matingnan ka lang ng teacher mo. Pag lumaki ang mata ng teacher mo, ibig sabihin tumigil ka na. Oh. Ngayon, paos na yung teacher. Nagasurais na. Wala pa rin. Oh, wala yan. Hindi kwenta yan. Oh. Kawawa nga mga teacher ngayon eh. Nung araw, kinukurot kami sa Tagaliran, o di ba? Ngayon, hindi mo na pwedeng kurotin yung estudyante. Bakit? May CCTV na eh. Mag-viral ka. O, di ba? O, mag-viral ka. Apostle Paul, used the sports of running to make his point. Para makita natin yung point ni Pablo. Ito yung athletic competition, ano? Were celebrated with great splendor and fanfare. Most of us are familiar with Olympic Games. Dito naman, meron tayong larong pambansa sa Pilipinas. Sino pala dito yung people naka-join ng larong pambansa? Meron ba dito? Ikaw po? Join ka? Larong pambansa? Ha? Sino ba?
Mga kapatid, sumali kayo. Maging athletic naman kayo, larong pambansa. May Boy Scout pa ba ngayon? Oh. Nung nag-Boy Scout ako, grade 3 ako noon, hanggang grade 6. Oh, dami kong patch-patch na ganyan, no? Merong namatay sa amin isa. Tumawid kami sa ilog. Mga bata eh. Paano yung bata? Sabi, sarap mag-swimming. Paano? Lakas ng agos. Di patay. Kasi hindi na nakita eh. Ngayon, makikita yung patay pa rin. Kasi magsisilfie sila. Ayan na po, di ba? Patay pa rin yun eh. Sali na tulungan. The same. Gusto lang kasi ng mga tao ngayon mag-viral. Our life is a race. We are not spectators, mga kapatid. We are not spectators watching what is going on. We are competitors. Okay? We compete. Kasi ito yung kompetensya na huwag kang magkaroon ng jealousy. Halimbawa, Blenes Onas yan, si architect. Blenes yan. Makabili siya ng hybrid na Tesla. May hybrid ba na Tesla? Wala, di ba? Oh. Kabili siya. Hindi pwede sabihin ni Sarah, bakit siya pinagpapala ng Diyos? Kasi simpa din naman ako eh. O, di ba? No, ka na. Dapat matuwa tayo. Amen. Pinagpala si kapatid, di ba? Oh, matuwa ka kasi kapatid mo yan eh. Ang sabihin mo, mas maganda yung akin, ako nang sunod eh. O, di ba? O. Una-una lang naman yan. We are competing against our own flesh and our own situation. We are competing against our own stubbornness. Against all satanic opposition. Pag sinabi pong running, it implies a movement. Running does not mean you are sitting. Running, you need to stand up. You need to work out. Kung gusto mong tumakbo, papatibayin mo ang inyong mga paa. Sunod mong patibayin ang iyong resistensya. Sa paglilingkod sa Diyos, patibayan lang ng loob. Di ba? Na yung sama ng loob, kaya ng puso mo. Yung mga tukso, kaya mo yan. Okay? So yun po mga kapatid. At the end of the day, sabi ni Pablo, verse 24, 1 Corinthians 24, know ye not that they which run in a race run all but one receiveth the prize, so run that ye may obtain, and every man that striveth for mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain corruptible crown, but we are incorruptible. I therefore so run, kaya ako'y tumatakbo, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. I keep under my body and bring it into subjection, lest by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. So tayo dito mga kapatid, sa mundong ito, we are just runners. Sabi ng Panginoon, may naunang tumakbo, siyang nahuli. May nahuli na nauna na. Kaya huwag kayong ma-discourage, huwag kayong magtampo, huwag kayong manghina, huwag kayong mag-backslide. Tuloy-tuloy lang magpagamit sa Panginoon. Okay? Tuloy-tuloy lang. Mahaba pang buhay eh. Tuloy-tuloy lang. Tumayo tayo pinagdalangin. Heavenly Father, we thank you so much for what you have done. I pray, dear Father, na kayo po mag-bless sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po mga anak po ninyo. Habang lahat ay nakayupo at nakapikit ng mata, if you are reminded by God's word this afternoon, we are God's representative as ambassadors. And heaven, God give us a word like of a fisherman. But we are not fishing a literal fish. We are fishers of men.
we catch men and bring them to our Lord Jesus Christ. And we are just runners. We run because there is a prize, incorruptible crown awaits us. May mga nauna na at may nahuhuli. Kaya wag po tayong magpahuli. Continue running the race. If God has something for you and God is speaking to your hearts right now, you can come forward, kneel down, and come to pray. Tell God, oh Father, help me to be a good representative of yours. Help me to be a good fisherman. Help me to be a good runner. Sige po, mga. Thank you, Father, for your reminders. Thank you for what you have done in our lives. I pray, dear Father, na kayo po magpala sa mga anak po ninyo. Mga nanghina palakasin, may karamdaman, pagalingan mga nasipag-aaral, bigyan ng katalinuhan, may mga trabaho. Bless them and bless their work, O Father. Mga nagnenegosyo, pagpalain niyo po ang ganda ng mga negosyo. Those people who are traveling every day, give them traveling mercies. And I pray, dear Father, ng bawat isa amin, faithfully serving you till the end of time. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus, aming Diyos kabaligtas. Amen. God bless us all. Tawagin natin, Brother Ramel, as we give our